Sabi ni Pastor, what is government? What is power? Para saan siya? Sabi, meron pang acronym na ginamit si Pastor, PPS. Dapat to provide peace, prosperity, and stability para sa Filipino citizens. Once you fail to achieve the peace, prosperous, and stable life for the Filipino people, you have a failure government. So kaya lahat ng laws, lahat ng rules, regulations, lahat ng proposed bill, ang end game yan is dapat to achieve peace, prosperity, and stability for every Filipino citizen. So number one talaga, ang enemy of the state, in-emphasize niya, corruption. Ganun kaseryoso, kagalit si Pastor when it comes to corruption. Ganito ang pagka-describe ni Pastor sa mga corrupt. Sabi niya, they are like monkeys wearing coat and tie. Bakit monkeys? Pagtapunan mo yan siya ng saging, ano nagiging reaction? Kahit pa naka-coat and tie yan siya, talagang kukunin niya kakainin niya yung saging, nakalimutan niyang naka-coat and tie siya. So, ganun po ang slavish mentality. Yun yung Indio mentality na gusto i-eradicate ni Pastor. Ayan, at sa mga pauna natin ng mga programa dito sa SMNI, nababanggit na natin yung ilan sa mga programa or proposed bill ng ating butihing pastor, anti-poverty, paglaban sa korupsyon, at marami pa sa kalusugan, pati sa environment, sa turismo. Pero isa sa mga talagang isusulo ng ating butihing pastor, kasi hindi magiging posible itong mga programa din na ito kung wala tayong pera. At in terms of pera, meron naman sigurong budget ang Pilipinas. Ang problema lang, medyo nababawasan, nakakaltasan dahil may tagas. At ito po ay dahil nga po sa issue ng korupsyon. Attorney, ano ba ang mga panukalang batas na posibleng makatulong sa ating pamahalaan na kung hindi man maibsa or mawala, ay maibsan, mabawasan ang problema ng korupsyon? Thank you, Admar, for that question. So I'm speaking on behalf of Pastor Apollo C. Kibuloy kasi nga nakasama ko si Pastor and he was able to share all of his platforms. Ang laki ng vision niya for the Philippines. So as to corruption, kasi before I answer that, kasi merong nilay down si Pastor na he wants to modernize the Philippine governance. So sa modernization of Philippine governance, may 5 siyang in-enumerate. Number 1, kailangan ng clean government. So sa clean government, which I will also elaborate later on, is about, dun isosolve yung corruption. So after na clean government, pag na-solve na yung corruption, then comes yung strategic human resource development. So i-enhance niya yung mga talents, yung mga skills ng mga Filipino workers, kahit yung mga OFWs, that they will opt to work here in the Philippines. And after that, pag na-develop na yung mga talents and skills ng mga Filipinos, then comes the third strategy for the modernization, and that is yung performance management naman. Yung kung ano yung, doon nagkakaroon ng minimum standards para sa lahat ng mga government employees. Ano yung mga minimum standards? Kailangan maging accountable sila. Kailangan maging, zero corruption, dyan din papasok, and transparent din sila. So merong mga ethical standards that they should follow. So pagkatapos, pag andyan na yung performance management, yung pang-apat naman, service-oriented, kasi well-equipped na yung mga human resource natin. So papasok na ngayon yung service-oriented. So nakalay down din yan. So sa ibang episode siguro, i-elaborate natin kumbaga, yan. naka-package na yan. Yes, kumpleto na. So yung pang-5 naman sa 5 modernization of Philippine governance is doon na papasok yung self-reliant na government. So kailangan, before we reach that self-reliant government, sabi pa ni Pastor, kailangan maging clean government tayo. So to answer your question, dito papasok yung how to solve corruption. So, in fact, I think na-share na din sa ating social media about doon sa 5 Hydra head, di ba? 5 Hydra head yun yung kumbaga problema ngayon ng Pilipinas. And number 1 dyan is yung corruption. So sa corruption na yan, sunod-sunod yan. So
may ano din, naka-strategize din si Pastor of how to solve the corruption problem. Number one is i-enhance niya or i-implement niya yung anti-corruption na very strict measures na yon. So ano yon? Paano natin i-implement yung mga anti-corruption, yung mga very strict measures? Like for example, sabi ng number one talaga, to resolve the problem about the corruption is, andun ang sa transactions, magiging digitalized yan. So, sa pag-digitalization na, kumbaga, sabi pa ni Pastor, kasi nga strict ang anti-corruption practices na measures natin, pag-digitalize na yan, whenever you have a government transaction, for example, application or renewal of licenses, or magbayad ka ng taxes, or even magbayad ka ng mga penalties mo kasi nga may na problema kasi nag-overspeeding ka. Lahat yan digitalize. So hindi na dadaan sa tao yung pera. Diretso siya sa kaban ng bayan. That is how you prevent also corruption. So diretso na yung bayad sa kaban ng bayan. So of course, andyan din yan. After sa mga transactions na yan, aside sa anti-corruption measures na yan, is gusto din ni Pastor, number one din, yung liquidation by certification, ire-repeal na yan, tatanggalin na talaga, i-abolish na yan. So what's happening right now, we have this liquidation by certification, that's resolution number 10, wherein yung Senate at saka Congress, pwede sila mag-liquidate lang sa lahat ng mga expenditures nila through certification. Pero that will be repealed. Sabi pa ni Pastor, dapat talaga liquidation by certification. So lahat ng nagastos, lahat ng expenditure, dapat naka-itemize yan. Saan mo ginamit? Para saan? So, ganun ka-strict dapat ang when we go to the liquidation by certification, i-abolish na siya. So, dapat liquidation by receipt. Resibo na siya. And, in relation to that, meron din siyang truth commission. So, once may liquidation by certification, na-find out na, oy, may problem tong sa dito sa liquidation niya, kulang-kulang. So, ang may magbubuo ng truth commission or anti-corruption commission. So, yung truth commission na yon, they will be given the power to investigate and the power also to prosecute. Sila din yung magagather ng evidence. So, ang maganda dito sa proposal ni Pastor, magiging proposal if he becomes a Senator of the Philippines, is that ang magiging part ng commission na ito is ordinary Filipino citizen. Sabi pa ni Pastor, ang pag-explain niya, magiging pa siyang jury. So, pera kasi, we're talking about ng pera ng bayan. Since pera to ng bayan, so dapat ang magpo-prosecute, unlike diba what's happening now in Congress, yung congressman now, sila yung in aid of legislation daw, diba? Sa kapwa nilang mga politician. Pero hindi, kasi because they're using the money of the Filipino citizens, the taxpayer. So dapat ang magiging jury or part ng commission na yon is coming from ordinary Filipino citizens. So sila na magka-question, o saan napunta to? Lalo na pag may mga whistleblower na nagre-report na, ito, may problem with the liquidation. Hindi na naman na-comply. Maraming mga unprogrammed funds, maraming mga problema with the expenditures. So, magpo-prosecute, dyan papasok si Truth Commission. So, yun nga. So, makita nyo, very clear sa clean governance, ang gusto ni Pastor, number one is, yun nga, implement the strict anti-corruption measures. And paano yun? Andun yung sinatawag natin na sa transactions, dapat digitalized na to prevent, again, Red yung tape. human contact. Tsaka yung bureaucrasya na napakaraming natatagalan. pupuntahan. Oo. No? So, maiiwasan na yan. And then, dyan din, even sa government expenditures, the spending, dapat digitalized na lahat. Yung accessible sa public. Exactly. So, Kasi parang sila lang yung nakakaalam doon sa sa mga bidding nila, binibili nila, walang kaalam-alam na itong taong bayan yung stakeholder mismo kasi galing sa kanila, galing sa taxes Correct. nila, pero yet hindi nila nakikita saan napupunta yung pera na ibinibigay, pinagkakatiwala nila sa pamahalaan. That's true. So, yun yung pangalawa na scope nitong clean government. After yung anti-corruption strict measures, meron tayong enhanced transparency in government transactions through full public disclosure policies. So, dito,
kailangan yun nga, dapat transparent lahat, dapat naka-online lahat. So since digitalized na ang lahat ng mga government transactions, so pwede na i-access din yan online, available yan, accessible yan para sa lahat. So again, that is to prevent corruption and that is to promote clean government. And lastly, yun nga, ang pangatlo dyan, under clean government, i-establish talaga yung ating Truth Commission. So tatlo yan, under clean government. Attorney Kay, babalikan ko lang yung Truth Commission. That is across government levels. Yes. Meaning, walang exempted. Kahit yung Office of the President Yes. hanggang sa barangay officials, Yes. walang exempted dito sa Truth Commission. Yes, that's true. Kasi again, independent siya na body. Iba siya sa ombudsman o kung may, 'di ba, may Presidential Anti-Corruption Commission, iba din siya. So this is gustong i-propose ni Pastor is coming from ordinary Filipino citizens kasi again, they are using the money of the Filipino citizens. Pera ng bayan yan. So ganun ang gusto ni Pastor. And without political preference. Exactly. Kahit So, sa wala. anong partido ka, Yes. basta nakakommit ka ng corrupt practices, sasalang ka dyan Oo. sa commission na yan. Yes. So sa doon na level, so etong Truth Commission, sabi pa ni Pastor, may power to investigate, power to gather evidence, power to prosecute, and yun nga, ang next step na yan, once they will also recommend what will be the legal action against those corrupt officials, ang next niyan is, ang gusto din i-propose ni Pastor, higher punishment or penalty for those who have committed this crime. Lalo na pag yung they have embezzled large scale na pera ng bayan, so they will have capital punishment. Talaga to eradicate yung corruption na nangyayari ngayon sa bansa. Pag sinabi mong capital punishment, anong klase yan yung babarilin? Anong tawag nun? Dun sa sa Luneta? Firing squad? Firing Diba? squad talaga. Oo, So oo. of course, that is unconstitutional. Kasi sabi naman sa constitution natin, as long as it's bawal kasi yung inhumane and cruel punishment. So although may jurisprudence din na allowed as long as it is legal injection lang. So, as long as it's not cruel. Pero yun talaga, yun ang gusto ni Pastor, death penalty as much as possible. Kasi nga, isa to sa, kung ma-present siguro next natin ng mga, if ever meron pang mga next natin ng mga interviews, may 5 hydra-headed monster. Ang number 1, bakit may ganitong problem, high criminality rate, is because ang pinakaunang problem is corruption. So, pag ma-solve mo yung corruption, is, yan na, next mong isolve na yan, andyan yung CPP, NPA, NDF, andyan pa yung about poverty, andyan din yung sa laziness problem, and then dun sa drugs. Pero number 1, corruption, that is one of the biggest problem of the country right now. Kasi meron niyang domino effect. Pag may korupsyon, nababawasan yung pera natin. Yes. Tapos, di natin alam, kaya umuutang yung ating pamahalaan. Sinong magbabayad? Taong bayan na naman. Yes. Pero ang happy is yung nakapagnakaw sa pera ng taong bayan. Ang taong bayan naman, pasan-pasan niya yung mataas na presyo ng bilihin, hindi niya ramdam yung proyekto o programa na paglaanan dapat ng kanyang pera na kanyang ipinagkatiwala, yung tax na ibinabayad niya, napupunta sa corruption lamang, Attorney Kay. That's true. Kumbaga yung Attorney Kay, yung higher punishment na isinusulong ni Pastor, yung capital punishment, ang gusto ni Pastor is may pangil yung batas. Yes. Susunod talaga yung mga government officials. Hindi lang yung nandyan lang yung komisyon, tapos hindi naman matatakot yung mga government official dahil wala ngang pangil. So the capital punishment, yun yung purpose nun, kung bakit gusto isulong yan ni Pastor. Oo, so ganun kumbaga, very strict and very sincere si Pastor when it comes to clean governance. Kasi nga, naging Exhibit A yung Kingdom of Jesus Christ. So, kasi ganito yan, when you talk about clean government, that is zero garbage na yan, zero waste, zero drugs, and then zero corruption. All-encompassing yan when we talk about clean governance. So, wala na din drugs, pareho na yan siya. Kasi even dapat sa mga public officials, wala na ding drug problem, malinis talaga yan, and lalo-lalo na sa zero corruption. So, ganun ka-sincero, ganun ka-seryoso si Pastor when it comes to zero corruption. Kaya, kung gusto niyo, iba kasi, ang pagkakaiba ni Pastor sa ibang mga senatoriables na tatakbo
is may faith siya. Diba? Kumbaga, may connection siya, malapit siya sa Ama. So kaya yung lahat ng desisyon niya is paano ba, anong mabuti, anong nakakabuti. Kaya meron sabi ni Pastor, what is government? What is power? Para saan siya? Sabi, meron pang acronym na ginamit si Pastor, PPS. Dapat to provide peace, prosperity, and stability para sa Filipino citizens. Once you fail to achieve the peace, prosperous, and stable life for the Filipino people, you have a failure government. So kaya lahat ng laws, lahat ng rules, regulations, lahat ng proposed bill, ang end game yan is dapat to achieve peace, prosperity, and stability for every Filipino citizen. So number one talaga, ang kumbaga, enemy of the state, in-emphasize niya, corruption. Ganun kaseryoso, kagalit si Pastor when it comes to corruption. Kasi yun nga, domino effect siya. So, pati na din yung economic natin, di ba? Nadadamay siya dahil nga dito sa corruption. And sabi pa ni Pastor, ano ba kumbaga, ang interpretation ni Pastor when he talk about corrupt people? Sabi, ganito ang pagka-describe ni Pastor sa mga corrupt. Sabi niya, para daw silang they are like monkeys wearing coat and tie. Bakit monkeys? Pagtapunan mo yan siya ng saging, ano nagiging reaction? Kahit pa naka-coat and tie yan siya, talagang kukunin niya kakainin niya yung saging, nakalimutan niyang naka-coat and tie siya. So, ganun po ang slavish mentality. Yun yung Indio mentality na gusto i-eradicate ni Pastor. Like I said, may Exhibit A siya, yung Kingdom of Jesus Christ. Kaya for just 3 decades pa lang, almost 4 decades now, tapos walang pera walang budget ang Kingdom of Jesus Christ, pero ganun kabilis, exponential ang growth ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang dito sa Pilipinas, pero worldwide. Ay yung projects, left and right, walang tigil yan. Bakit? Dahil walang corruption. Zero corruption, very transparent yan. So lahat ng mga expenditures, naka-itemize yan. Isasubmit mo, saan pumunta? Every single centavo, naka-account yan. Tapos, once na nire-review yan, may auditing din tayo nangyayari, kaya ganun kabilis. At saka, nakita mo talaga, kung nagawa ni Pastor sa kasi ang Kingdom of Jesus Christ, parang micro-project ni Pastor So, this time, lalabas siya. This will be his macro project. So, if you just try Pastor, di ba? Try him. Kasi he's a God-fearing man. And he has a vision. He's visionary. And not just visionary. Based nga, nakita natin sa Kingdom of Jesus Christ, he can transform that vision into reality. So, ganun ang pagkakaiba ni Pastor sa ibang mga kakandidato. At maganda yung punto mo, Attorney Kay, na sinasabi mo na may Exhibit A si Pastor, which is the Kingdom of Jesus Christ. Correct. Which means, itong zero corruption na isinusulong ni Pastor ay hindi imposible na gawin din sa ating bansa. And I believe, Attorney Kay, kahit doon sa Barangay Tamayong, na we all know na most of most of mga kababayan natin dyan sa Barangay Tamayong are also guided by the teachings of our beloved pastor, knowing that our beloved pastor was born sa barangay na yan. Yes, that's true. Kaya tinuturuan talaga sila about zero corruption. Very basic yan eh. Kung gusto mo mag-progress, dapat, ang pagsabi pa ni Pastor, if you want to become a first world country, you have to think big, act big. Pero kung kanya-kanya tayo, diba? Me, myself, mine, that's mine. So, saan ang para sa tao? Saan ang para sa bansa? Saan ang para sa infrastructure? Kaya siguro sa next natin na mga interviews, i-introduce din natin kasi si Pastor, ganun siya ka-busy. May national highway system na siya. So, gusto din to i-showcase ni Pastor, papakita daw po sa inyo para ma-inspire lahat ng mga Filipino citizens na yes, may pag-asa po para sa ating bansa. So, naka-vision na-envision na yan ni Pastor. Sabi pa niya, kasi nga may faith si Pastor, di ba? Once what he can conceive, he can achieve.
yung conception ngayon, that is the incubation period, naiisip na ni pastor, pinaplanuhan na ni pastor, naka-organize na, step 1, step 2, step 3, paano i-implement. Yan naka-incubate na. It's just a matter of time na pag nakaupo na siya, bibigyan natin siya ng pagkakataon na umupo dyan sa ating gobyerno, gagawin at gagawin niya. Kasi he's a man of words, he's a man of action, not just a man of words, diba? Magaling siya, magplano, pero nakita niyo naman yun nga, ang Exhibit A. Kaya always natin, diba, showcase ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi ito talaga, ang showcase, ang end product, ang end game, ang finished product ni Pastor, ang bunga kung paano ang leadership ng isang Pastor Apollo C. Quiboloy. Kumbaga, sa isang leader, dapat organisado ka, magaling ka magplano at hindi mo sasabihin Yes. na anong gagawin natin? Yung mga ganun na mga di ba? Agree. Kasi hindi mo napaghandaan. Nasa iyo yung mga resources, di ba? Yes. Available ang mga resources. Ang problema lang, paano mo ito i-manage na napupunta sa tama at napapangalagaan? Kasi nandun yung tiwala ng taong bayan eh. Kumbaga, hindi mo maiiwasan na may mga tao na ayaw na magbayad ng buwis kasi nga dahil kinukurap lang, nawawalan sila ng tiwala sa gobyerno. Pag nakita nila na ang gobyerno matino at malinis, maganda yung pamumuno, kusang loob yan silang magbibigay mismo at hindi ka na mahihirapan sa pangungulekta ng tax at magkakaroon ka na ng sapat na pondo, hindi pa nabawasan dahil sa korupsyon. Ganun ang mga leader ang kailangan natin. Oo, tama. So yun nga, so sabay-sabay yan. Okay? Hindi lang enough na you are solving this 5 hydra-headed monster, yung mga problema. Pag once na okay na yon, na end na yon, napatay mo na yung mga problema na yon, like sabi ko, nabanggit ko kanina, yung corruption, number 1. Pangalawa is yung drugs. Ang pangatlo, CPP, NPA, NDF. Pang-apat, poverty. Pang-lima is yung laziness. Even yung attitude, dapat andyan yung discipline. Hindi enough na maraming programa ang gobyerno. Dapat, parang sa kingdom, di ba? Parang siyang isang family. Lahat may ownership mentality. Yun ang turo ni Pastor. So, yun ang ipapasok ni Pastor sa lahat. Tama. Yung, di ba, dapat yung patriotic ang bawat Pilipino. Yung Filipino identity natin mabalik, proud tayo maging Pilipino, proud tayo sa ating bansa. So yun ang gusto ni Pastor na ma-establish ulit. So once na buo na yan, andun na, na-solve na natin yon, that's the time again, sa economic din natin, aangat na naman yan. Yung mga investors papasok kasi safe pala sila. Hindi pala yung, ay ayoko na mag-invest sa Pilipinas kasi baka pag mag-change ang government, Walang ipoprosecute. stability. Oo, walang stability, paalisin naman kami. So wala, kaya takot ang mga businessman ngayon, di ba? So iba dito. So pag once na stable na, kaya nga PPS, peaceful, prosperous, at stable na itong bansa natin, dyan na naman papasok ang more investors, aangat yung GDP natin. Kaya achieve yung first world country. So ganun ang nagiging vision ni Pastor para sa One Philippines. And babalikan ko lang, Attorney Kay, yung sinasabi mo na Exhibit A ni Pastor Apollo. Kasi yung pag-manage ni Pastor, together with the kingdom leaders na na-produce ni Pastor, it's not just on the national level. But we all know that KOJC is in international, worldwide, Yes. yung pag-manage ni Pastor. So nakikita natin, parang dun pa lang, yung pag-manage ni Pastor sa KOJC, hindi imposible na magagawa rin niya sa Pilipinas na in a national level. Yes. Kayang-kaya, sabi nga ni Pastor, ang liit ng Pilipinas. Kasi nga, di ba, yung mga full-time workers din, mga missionaries, na-spread na all Yes. over the world eh. Tapos na-establish yung kingdom at saka naging independent and naging productive, fruitful, na naging stable ang bawat Kingdom Light congregation in different parts of the world. Kaya nung pagsabi sa Pilipinas, ang liit lang ng Pilipinas, kayang-kaya, lalo na talented ang mga Pilipino. 'Di ba? Napaka-innovative, resourceful, resilient ang mga Pilipino. Pag binigyan mo yan ng guidance, tamang guidance yung mga Pilipino, tamang leadership ang Pilipino, talagang kayanin ang first world country. So even yung mga kingdom leaders, like you've mentioned, hindi naman lahat ng mga kingdom leaders galing sa mayayaman ng mga pamilya, mga
talagang graduate ng mga business, economics. Hindi. Turo lang ni Pastor, dapat number one talaga, may love of the country ka. At this case naman, love para sa Kingdom of Jesus Christ. Kung ano yung kingdom cause. Ngayon, since na national level na to, ano yung Philippine cause? Ano yung Philippine interest? So, ang Philippine interest ngayon is, again, balik tayo to make the lives of Filipino people peaceful, prosperous, and stable. Once you have achieved that, then you become a successful government. Tsaka hindi mo rin masasabi na hindi ito achievable. Kasi sa pamilya, pag nagawa mo lang ito, halimbawa sa korupsyon, kahit sa isang pamilya, para at least madaling maintindihan ng ating mga kababayan, kahit gaano ka daming trabaho, marami kang pera, pag may corrupt dyan sa pamilya mo, may nagnanakaw, anak mo, nagnakaw ng pera, o hindi matino yung paggastos, talagang magkakaroon ng gulo, di ba? So, kumbaga, hindi mo needed ng talagang, kaya nga, meron akong na-interview kanina na isang batikang abogado rin, believe dito sa mga panukalang batas ni Pastor Apollo dahil napaka-komprehensibo na kung tutuusin, kung titingnan mo, parang simple lang, pero napakalaki ng impact, pero hindi ito nakikita ng mga leader natin na sabi mo nga nakapag-aral sa mga exclusive na mga paaralan sa abroad, iba-iba yung mga degree, pero hindi pa rin nila nare-resolba itong problema ng kahirapan at problema ng korupsyon, lalo na itong sa korupsyon, parang hindi sila masyadong bold sa paggalaban dito pahapyaw lamang kasi siguro nasasaktan din siguro sila kaya hindi nila masyadong pinapansin. Pero itong si Pastor, naalala ko meron siyang isang senador na nakausap, nagtataka paano ba ginawa doon sa kingdom. Ang sinabi lang ni Pastor ay zero corruption. Kalimutan ko sino bang senador yun. Basta merong nabanggit si Pastor, zero corruption. Noon pa to hindi pa ganun kalaki ang kingdom pero bumilib na sila. Ngayon nakita na nila kung anong kahinatnan ang KOJC at gustong i-implement din ito ni Pastor. Hindi mo nasasabihin na, ay, bago si Pastor, bakit natin pagkakatiwalaan dyan? Nakita natin yung mga nagawa ni Pastor na limitado lang ang mga resources, yet dito sa Pilipinas, merong resources. May budget. Trilyong piso po yung budget po niyan. Taon-taon. Oo nga, no? At saka to add also, kasi nga, sabi ko, tinanong ko din si Pastor niyan Pastor, madali lang siya sa kingdom kasi religion siya, God-fearing siya, tapos kumbaga, meron na sa mga puso ng mga kingdom citizen na talagang sumunod sa ano yung kalooban ng Ama. Pero paano pag nasa gobyerno ka, paano mo i-implement yung zero corruption? Ang iba dyan, godless pa, godless ideology. So ito ang sabi ni Pastor. Once na, di ba, ang ganda naman ng mga programa ni Pastor, di ba? To solve corruption, to solve, lahat yun, yung clean government, about modernization of governance, yung nilay down ko a while ago. Pag ayaw mo yan, ayaw mong sumunod, gusto mo pang i-oppose, gusto mo pang batikusin ang ganyan kaganda na plataforma or yung mga programs para sa bansang Pilipinas, isa lang sasabihin ni Pastor sa'yo, anti-Filipino ka. So they will show themselves, yung mga corrupt people, yung mga corrupt na mga tao, sila mismo ang magre-reveal na ganun sila. Kasi nagre-react sila sa mga programa na anti-corruption. So ganun kasimple. So kumbaga ang maglalabi nito, ang tutulak nito ay lahat ng mga Filipino people, Filipino citizens na nagbabayad ng mga buwis. Diba? So ganun, kumbaga very practical. O nga naman, kasi nga, hindi na mahirapan si Pastor kasi experience-wise, diba, galing nga sa no budget na Kingdom of Jesus Christ, wala talaga yan, walang backup yan, very independent. Tapos napalago ni Pastor for just few years, worldwide pa. Tapos yung mga tao pa yan, mga kingdom leaders na yan, na galing sa wala. Minsan, ang iba pa, since 1980s pa yun So wala pa ganito mga doctorate, wala pang mga ganong mga degree. Pero yun ang minold ni Pastor, ano yung totoong leadership, ano yung totoong governance. Kaya sabay-sabay, para siyang conglomerate na napataas, napalabo ang Kingdom of Jesus Christ. Again, micro-project ni Pastor yon. And one day, kung bibigyan natin siya ng chance, try Pastor, give him a chance. And you will see what will happen.
that will be the first world country. At nakakatuwa, Attorney Kay, dahil yung isinusulong ni Pastor na, at nagawa na ni Pastor na zero corruption dun sa the kingdom of Jesus Christ, ay nakikita mo yung bunga. Yes. What I mean is yung for example, yung pagtulong pa lang ni Pastor. Example na lang yung sa mga kapwa natin na nasalanta ng bagyo o kalamidad. Yung pagtulong ni Pastor, dahil zero corruption ang kingdom, yung pagtulong din, siksik, liglig, umaapaw. Pagdating naman sa education, knowing na Jose Maria College Foundation ay maraming mga scholars, and I'm one of the scholars of the AMC. Scholar, no? So, yun At yung saka si Admar din. at yun yung bunga ng zero corruption Yes. na ginagawa ni Pastor. At marami pang iba. Nakikita mo from infrastructure, education, pagdating dun sa mga katutubo nating mga kababayan, ang resulta hindi basta-basta. Yes, that's true. Yun nga, pag wala yung pera ng bayan, pag hindi yan pumupunta sa bulsa ng few people lang, instead, talagang kung saan naka-appropriate yung budget na yan, dun gagastusin, talagang makikita mo, magiging progressive, mayaman po ang Pilipinas, di ba? Natural resources pa lang natin, mismong manpower pa lang, Filipinos pa lang, mayaman tayo. Kaya imposible talaga na hindi tayo na magiging first world, di ba? Hindi siya imposible. Possible siya. Yung si Pastor, sa iba, impossible dream, but not to Pastor, sabi niya. Kasi he was able to do it in the kingdom of Jesus Christ. He can do it in this time in a larger scale, the Philippines. Yung sa transparency, yung sa digitalization, yung bukas na sa public yung mga documents, no, Yes. government documents. Kabilang din ba sa panukala na i-empower yung kaalaman ng taong bayan kasi baka hindi nila alam paano basahin yung mga dokumento naman. Totoo. So kabilang din yun na Oo. tuturuan sila na paano magbasa nitong budget na ito, paano ba itong sa proseso ng bidding para sila mismo makasita sila, oy, parang may mali dito kasi sa pagkakalam ko tinuruan kami ng ganito. Hindi lang yung may mga alam kasi ang nakikita ko rin patuloy nilang ginagawang mangmang yung taong bayan para malusutan nila, para makapuslit yung korupsyon. Kasi kung patuloy na mangmang ang mga tao, hindi masisita, walang makakasita doon sa kanilang mga katiwalaan na ginagawa, Attorney Kay. Yes, that's true. Tama. Kailangan talaga ang information campaign. Aside sa awareness, tuturuan talaga. And we will make the online platform also very easy na even yung mga User-friendly. very user-friendly, di ba? Kahit anyone can access and can also kumbaga ma-assess niya and understand na, uy, may problema ito so that he can report if some problems have occurred. Kaya nga, tama, you have mentioned also about sa mga bidding, no? Kasali yan. Dapat transparent. Yung procurement, may tinatawag si Pastor, public procurement transparency, yung one of the bills that he will also propose if you will give him a chance to sit in the Senate. So yun, dapat lahat ng mga procurement, lahat ng mga bidding, yan, transparent dapat yan. Kasi hindi pwedeng sila-sila lang nakakaalam na ganito na pala kalaki yung bidding, ganito pala kalaki yung project budget. Tapos ito lang pala ang naging resulta. So at least lahat aware. Saan pumunta yung budget? So ganun, kumbaga sa Truth Commission, yun na Filipino citizens ang magiging jury, magbabantayan nila saan pupunta yung lahat ng mga tax na binayaran nila. So at least dun natin, kumbaga, sealed. Very strict ang anti-corruption measures natin, nakabantay lahat. Kaya siguradong hindi makakalusot ang corruption. So yun ang magiging end. Nalala ko dati may mga cases na inimbestigahan din. Panahon pa siguro mga Duterte administration may naimbestigahan. Tapos naisa publiko yung ganitong halaga. Di ko alam sa IT yata yun. Na talagang nagdebate yung IT community. Ha? Mura lang yan. Ba't ang laki-laki ng binudget nila dyan? So kumbaga, sa pamamagitan nito, kung talagang ma-institutionalize itong lahat na makikita, bakit ang laki-laki ng pondo na ano lang ba kasi naka-specified talaga doon lahat, di ba? Kung anong bibilhin, anong mga products na Yes. bibilhin, anong mga proyekto yan. So, makikita ng nino man
sa pamamagitan nitong panukala ni Pastor kung ito ba'y overpriced na, Yes. kung ito ba ay tama lang, at least makapag-voice out sila, napakamahal naman yan sa amin nga, ganito lang yung halaga, di ba? So, ganun kahalaga yung transparency talaga na, kasi syempre, pera ng taong bayan yan, pinaghirapan nila yan, pinagkatiwala para bumalik sa kanila form sa programa at mga proyekto, Attorney Kay. Oh, totoo nga yan. So kaya, kumbaga, this whole of nation approach, no, hindi lang government agencies ang nakabantay sa lahat ng mga corrupt. So kaya mahirapan na sila kung na mag-corrupt uli. Kasi kung nga, yung during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, ang naging problema nga nung time na yun is droga. So nung pagpasok ni former President Duterte, nasolve yun. Same also, alam naman natin, ang naging problema ngayon. So, kaya it's very timely also na kailangan na talaga i-implement natin itong mga batas na ito. Of course, dadaan tayo ng process, ipopropose. Siyempre, may moral ascendancy si Pastor kasi nga nagawa niya sa Kingdom of Jesus Christ. May Exhibit A siya. So, kaya pag napasa niya itong bill na to, yung magiging batas na siya. So, kaya magiging thankful, grateful lahat ng mga Filipino taxpayers. Kasi at least nakita nila yung resulta. Kaya katulad sa Kingdom of Jesus Christ, blood, sweat, and tears po yan. Lahat ng mga programs, lahat ng mga projects ng Kingdom of Jesus Christ. Pero lahat happy, satisfied, kasi nakikita natin yung resulta. Saan pumupunta? Dahil nga zero corruption, ayan, nakita natin, hindi lang yan hindi lang sa mga infrastructure. Kahit yung sa, kumbaga, yung lahat ng provision na. Welfare. Welfare, di ba? Kaya may social justice. Kung social justice ang pag-uusapan, number 1 po si Pastor ang nag-i-implement yan from womb to tomb. From womb to tomb. So lahat talagang provided. The same also. So one day, pag sa one of our discussions, we will also discuss kung ano pa yung projects ni Pastor, especially about our bills proposed for the problems sa health, sa education, sa poverty alleviation, paano pa about sa peace ng country. So ngayon, maraming, as in ready na si Pastor. Ano po siya? Kasi yung ibang mga kandidato, ayoko na banggitin ang pinagkakaabalahan paano manalo, tsaka na siya mag-iisip kung ano yung kanyang ipapanukala. Si Pastor, ready na, kumbaga, i-apply na lang, no, Yes. sa sandaling manalo talaga. At sino ba naman ang hindi boboto sa ganito na handang-handa na at komprehensibo po, no? Hindi lang Yes. yung parang meron akong panukala, tataasan ko ng yung mga ganun lang na suntok sa buwan. 'Di ba? Di ko nga alam, baka pag nanalo si Pastor, itong lahat sa unang araw ihahain agad yung mga bills na agad, trabaho na agad. So That's true. ganyan ang training din ni Pastor at nakita yan, sabi mo nga, ang Exhibit A, ang KOJC, at yan ang gusto ni Pastor na ma-implement. Luzon, Visayas at Mindanao. Napakaganda ng plano ng butihing Pastor. Sa mga susunod, maano pa natin yan, matatalakay ito Correct. about pa lang sa paglaban sa korupsyon. Si Partner Jay, baka may panghuli kang mga tanong. At malinaw din yun, Attorney Kay, na wala pa sa gobyerno si Pastor Apollo, pero may nagawa na siya. Yes. Yun yung malinaw doon. At yun yung kanyang inihain sa ating mga kababayan, sa taong bayan, sa mga butanteng, mga Pilipino, na kung iboboto nyo si Pastor Apollo, ito ang mangyayari sa ating So kumbaga bansa. hindi na magsasabi yung mga nasa Oo. outside ng KOJC na sana all, ganyan din kami. Kasi si Pastor willing na mag-serve sa pangkalahatan, hindi lang sa KOJC. Totoo nga. Attorney Kay, speaking of yung sa first world country, may may timeline ba si Pastor kung kailan ito maipapatupad sa sa buong Pilipinas? And ano yung vision ni Pastor pagdating diyan? Siyempre, pag first world country, sabi nga ni Pastor, ito yung one of the biggest project Ayan. na gagawin Long term. niya. Long term siya. Ayan. Siguro nga, piniprepare, hindi natin alam, start siya sa legislative, ayusin niya yung mga dapat na ayusin ng mga batas para in preparation, he will be helping the president, diba? Kasi paano mo ma-achieve yung first world country kung ayaw naman, hindi naman ipropose ni Senator or ni Congress yung mga bills that is appropriate, that will bring the
peace, prosperous, and stable life para sa reaching first world country. We will be supporting, and siguro, Father's willing, di ba? Once na bibigyan siya ng higher position pa talaga, we don't know, the Father's will, everything that will happen is, yun nga, God's grace, God's will. Yun ang magiging timeline natin, yung higher na at saka, alam mo pa, ang gagawin ni Pastor once he will be sitting in government, kasi long term talaga yan hindi yan, kahit sa kingdom, hindi naman overnight na train ni Pastor ang mga workers, ang mga members na to have a first world mentality. It took time, di ba? Day in, day out, fellowship, ganun din ang gagawin ni Pastor. So every other day, sabi pa ni Pastor, para lang talaga mag-shift, magkaroon ng paradigm shift, mentality shift sa lahat ng mga Filipinos, pupuntahan niya ang mga barangay, lahat. Tapos, kumbaga, turo niya about love of the country, about having that first world mentality, and at the same time, kung every other day, magsasalita talaga siya. Kasi everything starts in the mind. Once na, hindi enough, yun nga, hindi enough na bigyan mo ng mga ayuda, Correct. hindi enough na providean mo, kompleto yung provision, pero lazy mentality, Indio mentality. So, okay lang sa amin, okay na kami dito, hindi din sasucceed, hindi natin marireach yung first world country. So, kaya it will be a tedious task, Herculean task pa nga, pero willing si Pastor. Kaya nakita naman natin si Pastor, very hands-on. Yun din ang kaibahan niya sa lahat ng mga kakandidato. Kasi once na may project si Pastor, once na may goal siya, talagang siya ang nangunguna doon. Tututukan talaga. Tututukan niya hanggang ma-reach niya yung end game, yung finished product. And once na naging batas na ito, talagang obligado ang after ng term na sundin itong batas na ito. Kaya kailangang suportahan natin ito dahil kung hindi ka susuporta dito sa mga panukalang batas na ito, nabanggit nga, hindi ka pro-Pilipinas, anti-Pilipinas ka. Diba? Yun yung problema din ngayon. At syempre, hindi yan maisa sa katuparan kung walang suporta ng taong bayan. Yes. So doon sa mga nagmamahal ng tunay sa ating Pilipinas na mahal ay syempre, alam nyo na kung ano yung gagawin po ninyo. Siguro may last message ka, Attorney Kay, para sa ating mga botante, sa mga nag-iisip pa ngayon at naglilista pa, nag-iisip pa kung sino-sino yung kanilang mga pipiliin, ano ba yung mga katangian muli ng mga kandidato, mga leader na kailangan ng Pilipinas ngayon. O nga, no? Salamat. So, yun. Ang nakaiba ni Pastor nga sa lahat ng mga kandidato, number one, he has faith. Pag sabi mong faith, what he can conceive, ano yung naiisip niya, he can achieve. Ganun ang faith. Siya yung may ganun. At siya yung malapit sa Diyos. Diba? So, kaya, na-incubate na niya, na plano niya na lahat, nakikita niya na mangyayari yan. So, kaya, may guidance, may blessing. Diba? This will be a blessed nation. Kasi, we will be voting or we will be supporting a God-fearing, hindi lang God-fearing, patriotic pa, loyal pa sa Pilipinas. So he can do so much. So just try, Pastor. Give him the chance to lead this country kasi he is here to construct, to build, and not to destroy. So again, sa lahat ng ginagawa ni Pastor, he is actually very busy every day para lang to plan for the country. Always ang endgame niya, ang law na to for peace, for prosperity, for stability, yun talaga. Ganun niya po kamahal ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Because we don't have other country, ito na. Ito yung biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kaya mahalin natin and we will make it peaceful, prosperous, and stable. So, yun po.